Hi, good afternoon. Good morning everyone. Good morning sa inyong lahat. And andito na naman po ako. Welcome back to my channel. Hallelujah. So, thank you God. Nakita-kita na naman tayo this time. And meron akong sasabihin sa inyo na nabasa ko sa Ephesians o sa Epeso chapter 6 verse 10. Well, etong ang baluting kaloob ng Diyos. Well, eto yung tinatawag na the armor of God ng mga Kristiyano, ng mga anak ng Diyos. So, come on guys, let's see what this is. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon, sabi ni Pablo, at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Ano ba ito? Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayon makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Hallelujah! Woo! So ano ba itong mga baluti na ito? The armor of God na tinatawag. Kaya't maging handa kayo. Ito na. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan or gawing bigkis ang katotohanan, yung truth, pamigkis, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, righteousness, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita, preaching the word of God, ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo, faith, bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, salvation, at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos, the Word of God, yun yung sword. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Hallelujah, tama. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyo ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y isinugo, sabi ni Pablo, at ngayon natatanikalaan, so nakakulong siya noon. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Hallelujah! So, in English, makikita natin kung ano ang itong armor of God. So, sabi, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then. What are this full armor of God? The belt of truth buckled around your waist, breastplate of righteousness in place, and with righteousness, and with your feet sa paa, fitted with the readiness that comes from the gospels of peace, ang mabuting balita. In addition to all this, take up the shield of faith, shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Hallelujah. Pray also for me, sabi ni Pablo, that whenever I open my mouth, words may be given
me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains. So, nakatanikala siya noon, guys. So, nakakulong siya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa ibang lugar. Pray that I may declare it fearlessly as I should. So, sulat niya to sa mga Pilipo, sa mga taga-Epeso, sa mga taga-Ephesians, sa church sa Epeso. So, nakikibalita siya sa mga tao doon at patuloy niyang pinalalago ang mga tao ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos para maalagaan sila sa kanilang walk with God, sa spiritual nilang buhay. So, that's it, guys. Nasabi ko na sa inyo ang lahat and sana naintindihan nyo because ang baluting kaloob ng Diyos, the armor of God like this na sinasabi rito ay talagang hindi makakapanaig ang kalaban at kaaway kung suot natin ito. Sabi ng Diyos. So, that's it, guys. So, yun na yun. Napakinggan na natin and naipaliwanag na ng Biblia itself. So, hindi na kailangan ng elaboration. So, guys, seryosong bagay ang spiritual na bagay na ito. Kung hindi masisira ang buhay natin, sisirain ni Satanas. So, kung suot natin ang baluting kaloob ng Diyos, the armor of God, hindi tayo masisira ng kaaway. Hallelujah! And patuloy natin mapapalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo, sa lahat ng tao, nang meron tayong ready tayo na makipaglaban sa mga kaaway na ito. Okay, guys? So, that's it. See you next time. This is Mami Yang wishing you the best in life and happy Sunday, everyone. It's Lord's Day ngayon. So, nag-church na yung mga tao, yung mga Kristiyano, nasa mga simbahan na sila. And ako, nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang salita ng Diyos. This is my ministry to God. And this is my calling. So, nalaman ko na ang calling ko. This is my purpose in life. And it's all the duty of a man in this world. So, mag-share ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. Sa lahat ng makakaya natin. Okay, guys? So, bye for now. See you next time. Merry Christmas in advance. Happy New Year.